Good day mga ka-sports natin dyan. Ano ang nangyari sa kupunan nila Vanny Gandler at Tintiam Son? Erica Santos, mukhang hindi nga sila nakaporma pagdating sa kanilang laban sa Kremlin Cool Smashers sa kanilang Game 1 sa finals. Bakit hindi nila napigilan ang ating Queen Darna Gemma Galanza sa kanyang mga malulupit na atake? Saan ba nagkulang ang kupunan nila Erica Santos? Dahil alam naman ng karamihan na malakas na ang nasabi nating signal sa kasalukuyan. Pero tila ba hindi nga sila nakaporma pagdating sa laban nila sa Creamline? Sino-sino ba ang mga nagkulang pagdating sa Signal Super Spikers at kahit si BDL ang kanyang mga blocking at attacking ay hindi nila kinaya? Sino ang dapat sisihin sa pagkatalo ng Signal dahil nagkaroon lamang sila ng 3 set? Nabokya nga ang Signal. Alamin natin kung ba't sila nabokya. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong issues sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers All-Star. Talagang binakbakan nila ng matitinding spike ang Signal. At tila ba natamime nga dito ang kupunan nila Erica Santos at hindi nga sila nakaporma. Grabe talaga itong si BDL. Napakaganda rin ng kanyang gising. Maging si Tots Carlos at syempre ang ating nag-iisang Queen Darna Gemma Galanza ay ang ganda nga ng kanyang nilaro. At player of the game nga ang ating Queen J. Vanny Gandler palaban naman sana pero hindi nga sa kanya sumabay ang ibang mga star player ng Signal. Well, pag-uusapan na nga natin at iisa-isahin natin at hihimayin kung bakit natalo ang Signal Super Spikers ng Creamline Cool Smashers. Una dito ay yung mga middle blocker, middle attacker nga ng Signal kagaya nga nila Doria Acuña ay hindi nga masyado gumana. Maging si Tintiam Son ay hindi rin masyado siya nagkaroon ng ambag. Erica Santos mukhang off siya. Inabangan nga siya talaga ni BDL at ni Pangs Panaga kung kaya ang mga spike nga ng ating Erica Santos ay hindi makalusot-lusot. Actually, ito na atang isa sa mga pinakamababang naging scores ni Erica Santos. 10 points lang siya sa laban nila kontra sa CCS. Nakakagulat to dahil kilala naman natin itong si Santos na talagang marami siyang ini-scores. Pero si Vanny Gandler ay talagang nagkaroon nga ng 17 big points. So ibig sabihin si Vanny Gandler lang talaga ang umariba ng scores dito sa Signal Super Spikers. Mainit nga itong si Gandler. All stars ng Signal Super Spikers, hindi talaga sila gumana. So diyan talaga sila nadali. Ang star player lang nga nila na si Vanny Gandler ang talagang namayagpag. Ngunit karamihan ng mga players dito ay talagang butatanga pagdating sa laban. Mukha atang hindi sila sanay para sa battle for gold. Pang semifinals lang ata sila at pang prelims. Dahil ngayong finals ay tila ba nawala ng power itong si Santos. Naubusan na ata siya ng gasolina or humina na ang kanilang signal. Hindi talaga nila kakayanin ang Creamline Cool Smashers. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo noon pa man. Inuulit ko, ang CCS pagpatapos na ang season ng labanan ay talagang mas dumodoble ang lakas. Yan ang hindi na paghandaan ng Signal Super Spikers. Porkit natalo nila 2 beses ng semis at ng play-in ang CCS, akala nila ganun-ganun na lang yon. Ibang-iba ang Creamline Cool Smashers paglabanan na para sa gintong medalya. Talagang ibubuhos na nila ang kanilang lakas. Actually parang hindi nga sila match. Kitang-kita nga natin na ang Signal ay parang pinagpracticean lang ng Creamline Cool Smashers, lalo na ng last part ng laban nila sa third set, na talaga ba hirap na hirap dito maka-score ang mga star players ng Signal. At saka makikita natin na mukhang wala nga sa kanilang kumpiyansa ang ibang mga players. Tila ba talagang nagulat sila ng CCS kung kaya hindi sila nakaporma. Ang Creamline kasi ay sanay na sanay sila makipagbardagulan para sa gintong medalya. Marami na silang napatunayan at wala na tayong question dyan. Ang isa pa sa mga nagpatalo dito, bukod sa mga players ng Signal na sobrang ang hindi nagkaroon ng scores, sobrang dami talaga nilang nakumit na error. Akalain nyo ang kanilang error na ibinigay
ng puntos sa CCS ay sobrang napakalaki, kaya sila dyan natalo. Kung makikita nga ninyo, all department ay lamang na lamang ang Creamline. Sa attacking lamang ang CCS, sa blocking lamang ang CCS, sa aces tie lang nga sila. 22 big points ang error ng signal na ipinamigay sa Creamline Cool Smashers. Grabe talaga ang kanilang error. At iyan nga ang nagpatalo rin sa Signal Super Spikers. Yung sakit ng CCS ng prelims ay napunta na ngayon sa Signal. Yung grabe ang error. Less error nga ngayon ang Creamline Cool Smashers at kita natin na maingat na nga sila kung kaya 12 error lang ang kanilang nakumit sa kanilang laban. Hindi kagaya ng Signal Super Spikers, 22 big points ang naging error nila, kaya wala talaga silang pag-asang manalo. At syempre, meron tayong Queen Darna Gemma Galanza at meron pa tayong isang Darna rin na si MB Fons, kaya wala talaga silang panama pagdating sa Creamline Cool Smashers. At alam natin na ang CCS na talaga ang mag-uuwi ng ika-11 nilang gold medal. Thank you so much. God bless.